views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Ikaw ba ay may hinanain at ang korupsyon ang lagi mong daing? Kay bigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, serbisyong totoo para sa masa. Olonggapin nyo, ito ang pag-asa. Huwag matakot sa maimpluwensya. Si bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa program. Bigwas ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may action. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ikay bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama, ikaw ay pagbibigyan. Dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaapi. Sa Olongapo na ating bayan, ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may action. Okay, mga kaibigan, magandang umaga po. Tayo naman po ay magkakasama sa loob ng ilang oras at makakapiling po ninyo ako sa hanggang alas 11 po ng umaga. Magandang umaga po sa lahat ng nakasubaybay sa programang Bigwas. Lalo na po sa mga nasa malalayong lugar, partikular na po sa iba't ibang bansa kung saan po ay yung mga nanonood po sa pamamagitan ng Ustream. Yung Bigwas Ustream, yun ang live stream po namin, ay pwede po niyong i-click dyan. At kapag kiniklik na po ninyo, ay mapapanood na po ninyo yung programang ito ng live kahit saan man kayong dako ng mundo. Ganon din sa ating mga kaibigan dyan sa Mindanao at ganon din sa Visayas, dyan sa Cebu at ganon din dito sa buong Luzon hanggang dyan sa Palawan, ganon din sa Batangas, Cavite, yan, Parañaque, hanggang dyan po sa buong National Capital Region. Magandang umaga sa inyong lahat. Ganon din sa mga taga Valenzuela. Ay, kumusta sa iyo partner Errol Dacami. Alam ko namang nakasubaybay po sa atin lagi. At ganon din po si ating mga kaibigan dyan sa Valenzuela, nga sila Joy Amparo at iba't iba pa na mga nakasubaybay dyan sa ating programa. Sa mga taga Tarlac, binabati rin natin ang lahat nating mga kaibigan dyan. Kaya sa ating mga kaibigan kasama sa BBM, good morning sa inyong lahat dyan sa mga taga Tarlac, Pampanga hanggang Bataan. Good morning po sa mga taga Bataan, lalo na sa mga taga Dinalupihan. Ganon din po sa mga taga Hermosa, Orion, Limay hanggang Maribeles at Murong Bataan. At binabati na rin natin ang ating mga kaibigan dyan sa Barangay Roosevelt, Dinalupihan, Bataan at ganon din sa Barangay Tipo, Hermosa, Bataan. Ganon din ang mga taga-Barangay Bangal. Ay, kumusta kayo dyan? Nagkaroon pala kayo ng medical dental mission dyan sa Bangal. At ganon din po dyan sa mga taga-New Cabalan. Magandang umaga sa inyong lahat po, mga kaibigan, sa mga taga-New Cabalan.
ganon din sa mga taga-Iram, taga-Pinagpala, at ganon din sa taga-Purok 5:30, Purok 5, 4 at 3 hanggang Purok 7, at ganon din sa Purok 2 at Purok 1. Ayan Diyan sa mga taga-Purok 1, good morning. Lalo na po sa mga miyembro po ng Scavengers Association, kung saan ay kahapon ay patuloy ang kanilang pamamahagi ng mga school supplies, kanilang mga miyembro, mga paaral nila. Ganon din sa pagbibigay nila kahapon ng kanilang mga uniform. Talagang bilib ako sa organisasyon na ito, itong Scavengers Association. At lalo na sa pamilyang Estadyan ng Purok 1. Ayan Libas. Ayan sa Libas, sa New Cabalan, Olongapo City. Binabati na rin natin ang lahat nating mga kaibigan dyan po sa taga-Old Cabalan, dyan mga Gadingan, Los Santos, at dyan sa terminal ng brown na jeep na bumabiyahe ng Old Cabalan, yung Kachay. Good morning sa inyong lahat dyan, lalo na sa mga taga-Forestry. Yan sa mga taga-Forestry, binabati natin lahat. Lalo na yung Munong family, ayan, Tugadi, Laksa, at Ramirez, Apak, Tolentino, yan, Aquino, yan at Dumangas, hanggang yan, Surya, at ganon din po ang mga Ducos family. Sa mga lahat ng barangay opisyal ng Old Cabalan, magandang umaga sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Good morning, good morning. Sa mga 17 na mga barangay dito sa Olongapo, Santa Rita, West Bahak-Bahak, East Bahak-Bahak, at ganon dyan sa Katipunan, kay Nanay Floring, ganon din sa ating mga pamilyang Mayor at Trinidad family. Dyan sa Katipunan, good morning, dyan sa New Kalalaki, ganon din sa Kababae, ganon din sa Asinan, Pag-asa. Good morning sa inyong lahat, yan, sa lalo na sa mga taga-Pag-asa. Yan, sa Merbel Restaurant, yan and kay Catering Services. Diyan, nanonood po sila ngayon. Magandang umaga sa inyong lahat. At ganun din po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga taga-Pag-ibig fan na nanonood sa atin lagi na. Ganun din, good morning sa inyong lahat, taga-SBMA. Kumusta po kayo dyan? Medyo malaganda-ganda yung ating mai-expose. Diyan, marami po tayong tutuklasin dyan At salamat naman din sa iba't ibang mga departamento na talagang ina-accommodate ang Biguas kapag pumunta na dyan para sa counter interview. Kasi lagi silang nauukol sa mga kinauukulan at doon sa mga nauukol na dapat tanungin. Yan good morning sa inyong lahat. Ganon din sa mga yung mga taga AIA team daw. Yung mga mayroon pala silang team na sarili diyan diyan sa mga auctioneer. Ay siyempre, ang MMH na talagang nakasubaybay sa atin diyan. Good morning, Engineering Department, ganon din ang PRD, yung Public Relation Department, at sa lahat, lalo na mga taga-maintenance pala, yung mga taga-maintenance ng SBMA ay laging nakasubaybay sa atin, kaya magandang umaga sa inyong lahat. At yung mga taga-community na worker ng St. Joseph, nakasubaybay sila lagi sa atin, magandang umaga sa inyo. Good morning sa lahat ng mga taga Mapayuhan, Gordon Heights, at ganun din dito naman sa Barangay Kalaklan. Good morning sa inyong lahat dyan. At dyan naman sa Banikain, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, alam ko naman marami nakasubaybay dyan At doon sa mga taga Barito, magandang umaga sa inyo mga taga Barito, lalo na sa Purok 13. Yan Purok 13, Barangay Barito. Good morning sa inyong lahat. At mamaya or bukas nandyan tayo para sa isang commercial natin dyan. Good morning sa inyong lahat dyan. At ganon din sa mga taga Santa Monica. Ganon dyan sa taga Matain. Yan at iba't ibang mga barangay dyan sa Subic, Zambales. Good morning. Ganon din po sa ating mga kababayan dyan sa Castillejos. Yung ERT, good morning sa inyo Yung Eagle Response Team. Yan, good morning sa inyo sa pangunguna
ni Ricky Hermoso. Yan ha. At ganun din sa ating mga kababayan dyan sa San Marcelino. Yun. Good morning sa inyo lahat ng mga taga San Marcelino na nakatutok sa atin. At San Antonio, yan, sa bayan ng San Antonio, sa bayan ng San Narciso, sa bayan ng San Felipe, hanggang Kabangan at Butulan. Maganday alo kayo mo kaganawan mga kuya at mga ate sa mga sambalinyo at mayapa baki kayo nga naman sa mga kapangpangan at mayong buntag sa mga naminaw na nanaw ng mga Bisaya diri sa tibuok Luzon. At naimbag na bigat na kayo amin apo sa mga Ilocano, maupay na aga naman sa mga Waray, at sa Assalamualaikum sa ating mga kapatid na mga Muslim. At ganun din po sa ating mga kababayang mga kuyunin, mayad nga temprano at maayong aga sa inyong tanan sa mga Ilonggot, Ilongga na nandito sa buong Luzon. Kaya ako po, si Tommy Abili ay makakasama na po ninyo sa loob na hanggang alas 11 ng umaga. Kaya mga kaibigan, tayo naman ang atin naman pong hotline ngayon dahil medyo pumiyok po ang ating hotline nitong nakaraan. Kaya pinalitan na po natin ang ating hotline. At inyo na pwede, maaari na po ninyong isulat o i-program sa inyong mga cellphone ang bagong hotline ng Bigwas. Ito pong 0930-142-2802. Yan po mga kaibigan. 0930-174. Yan ha. At 2802. Yan po mga kaibigan ang ating bagong hotline ngayon. At pagpaumanhin ninyo dahil talagang hindi nakayanan ang mga text nito nung nakaraan. Kaya talagang nag-shutdown ang yung SIM card ng ating hotline. Ayun po mga kaibigan. At sa mga taga-Olonga po, binabati ko na rin ang ating kaibigan dyan sa Gordon Heights na si Karen Villanueva. Good morning sa'yo, Karen. Kumusta ka dyan? Anong oras ang pasok ha? Yan, mga taga Gordon Heights. At ganun din ang ating mga kaibigan dyan sa pamilyang Istadyan sa Purok Ono, Libas, New Cabalan, Olongapo City. At siyempre, ang talagang kinagagalak ng ating mga kaibigan, kababayan dyan sa Hall of Justice ng Olongapo City. Binabati ko na ang lahat ng mga taga OPP. Yan OPP Provincial Office sa Hall of Justice ng Olongapo City. Ay lagi daw pala silang nanonood sa akin. Good morning. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung isino-sino yan o iisa-isahin. Mag-text na lamang po kayo sa aming hotline. Yung bago po naming hotline ngayon, yung 0930, ay doon na lamang po kayo mag-text para mabati ko kayo isa-isa dyan sa Hall of Justice niyang OPP Provincial Office sa Hall of Justice ng Olongapo City. Yon po mga kaibigan. Kaya binabati ko kayo lahat dyan. Ganon din ang mga taga Yuan Restaurant na yan. Karen Villanueva, good morning sa inyo. Okay. At dito naman po sa itong mga nalalabi nating mga text na hindi natin nabasa nitong nakaraan dahil nga sa nag-shutdown nga ito. Kaya doon po tayo sa bago nating hotline Ito naman ang kanya namang text message galing po sa 0908. Ang dulo po'y 54. Good morning Bigwas. Sabi niya, una po ang lahat, sabi niya, pakibati naman kami rito sa San Narciso, Zambales. Abay, natutuwa po talaga si Mama kapag napapanood ka. Yun talagang mga taga San Narciso, Zambales. Yun. At ito naman, good morning Bigwas, pakibigwasan naman po ang mga tao sa registrar at cashier ng RMTU. Ayun
sa iba campus. Isa lang po ako sa mga estudyante na nagrereklamo sa mahal na bayad sa pagkuha ng mga certificate of grades. Nako, 50 pesos po ang isa. Samantalang isang bond paper lang naman ang nakaprint at natatakan lamang po. Tapos sisingilin na po kami ng 50 pesos kada isa ng ganon. Minsan nga puntahan namin to para matanong natin yan dyan, para medyo malaki-laking issue, malayo. Ito naman, galing naman po rito sa, ito naman galing naman, nakuha kagad nila ang galing naman talaga, nakuha kagad nila yung hotline, na bagong hotline ng Biguas, abay, nakuha kagad nila. Ito at ito naman, pabati naman po si Jewerly ng barangay, dyan sa barangay barangay Panitian. Panitian ba yan? Panitian ba yan? Oo, Subic. Ayan. Ayan, Panitian. Panitian, alam ko Panitian ba yan? Panitian ba? Ayun. Si Jewerly ay nanonood siya ngayon. Good morning sa iyo, Jewerly. At yung ating bagong hotline po mga kaibigan. Yung Biguas hotline ay ito na po ang ating bagong Biguas hotline ngayon. Dahil nag-POK nga tayo noong nakaraan. 0930. Ayan na. Mapapanood na po ninyo yan dyan. Yan na po ang ating 0930-174-2802. Ayan na po, nakikita na po ninyo sa inyong mga TV screen. At ito kagad ang bumungad na ang galing naman nila, nakabisado nila kagad eh. Etong pagbati nila, good morning po, sir. Pwede po bang pakibigwas ang tabakuhan, Holy Spirit? Ang dilim po ng mga street light. Nako, ang dilim daw ng mga street. Yung mga kalye at talamak, ang mga adik at ang drugs. Naku, ganun na ba? Ganun na rin ngayon. Itong si Kapitan Bakay, may nakapagsabi sa akin, tinatawanan lang daw niya yung mga bigwas ni Biguas. Natural, tatawanan niya. Makapal ang mukha niya ni. Hindi. matanda na, makapal pa ang mukha. Kung sa kanya, alam naman ng mga tao dyan na makapal ang mukha niyan. Kaya kahit anong takbuhin sa susunod niyan, dahil alam ko kasi last term na yan. Diba? Kaya wala siyang pakialam. Kahit anong gawin niya. Tatawanan lang daw niya ang Biguas ni Biguas. Okay. Mga kababayan dyan sa Santa Rita, ang inyong kapitan, makapal ang mukha. Tinatawanan lang daw yung puna sa kanya. Makapal ang mukha. Babalik po tayo. Itutuloy natin yan. Pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay, mga kaibigan, patuloy po tayo sa mga makakapalang mukha. Mga barangay makakapalang, yun na talaga bumabalik Ayun sa mga taga Santa Rita po, ang inyong kapitan na makapalang mukha, kahit anong puna ay tatawa na lamang daw, yan po mga kaibigan. Huwag na ninyong ibuto yan kahit kailan. Dahil makapal ang mukha, naku, hindi po papansinin ang inyong mga karaingan. Mga politikong makakapal ang mukha, huwag na ninyong iboto. Alam na pala ninyo alam mo ba kung sino nagsabi sa akin? Yung mismong taga-opisina niya. Yung mismong kadikit pa naman niya. Ang sabi pa sa akin, Biguas, huwag ka lang maingay Biguas. Si Kapitan, kapag nalaman niyang binabanatan mo na siya, tumatawa lang, sabi niya, tinatawanan ko lang yan. Huwag na ninyong yan, huwag niyong pansinin. Hindi ako nagpapa-apikto niyan. Di ibig sabihin, makapal ang mukha, kahit anong puna sa kanyang barangay. Itong si Kapitan Bakay, ay talagang makapal ang mukha, kahit anong puna, ayaw. Katulad ngayon, yung mga kalye dyan, pati pa naman pribado na isang subdivision ay gustong pakialaman. Gusto niyang pakialaman. Pati kontador gusto pang ilipat sa barangay samantalang gastos ng organisasyon. Makapal talaga ang mukha.
pareho kayo ni Paulino, magsama na lamang kayo. Kaya baka mamaya magkapalitan yung mukha ninyong dalawa ni Paulino. Ano? Wala rin Paulino matino. Yung Paulino rin na board of director sa loob ng SBMA, antay manggagawa din. Kaya pareho lang kayo. Kapag kayong tatlo magkakasama, sira ang Olongapo. Yan po mga kaibigan, binabati ko muna ang lahat ng mga taga Buena Casa Hotel. Saan ba ito siya? Sabi niya, good morning Biguas. Pakibati naman ang mga kawork ko ngayon sa Buena Casa Hotel na sila si Ma'am Lorien, Ma'am Ning, Ma'am Jane, Ma'am Ira, at Ma'am Earl. Ano to? Lalaki ito, Earl. At Ma'am Tina, Ma'am Lian, at Nante, at sa mga iba pa na di nababanggit, ay lagi po kaming nanonood sa programang Biguas. Ayan ha, Biguas, more power po, sabi niya. Katomi, sino kaya ito? Utol to eh. Buena Casa Hotel. Saan ba ito? Sa loob ba ito ng SBMA o dito sa labas? Pwede naman kayo magpasok ng commercial dito eh. Lalakas yan. Ako bahala. Ako lang kausap nyo. Palalakasin natin. Saan ba yan? Buena Casa Hotel. Yan ha. Lagi daw silang nanonood ngayon. Saan ba ito banda? Wala. Bigla akong pinutakti ng text kadamo. Ayan ha. Ito naman galing sa 0915 Banduloy 33. Sabi niya, good day, Sir Tommy. Pakibati naman po ang Gadingan family. Oo nga pala, Gadingan family dyan sa Precast. Pati sa Malaking Bato, sa Old Cabalan. Nanonood po kami. Now sa'yo. Okay, Gadingan family dyan sa Malaking Bato ha. Dyan sa Old Cabalan. Yan, kasama yung mga Yus Santos family. Yan ha, talagang binanggit ko rin kanina yun eh. Pagbukas ko kagad kanina, di ba? At siyempre, binabati ko na rin lagi si Karen Villanueva. Yan, Karen, good morning. At ito naman, galing naman po sa 0948. Ang dulo po ay 35. Ang sabi naman po niya rito eh, good AM, Mr. Biguas. Ang Santa Rita Police, tulog talaga. Sobrang talamak na po ang bintahan ng droga rito. Kumpare ni Sir Fernandez, ang big time na po sir dito na si Makaspak. Sino ba yung Makaspak na yan ha? Apelyido lang yan ha? Yan, Makaspak daw, ang big time drug pusher dyan. O, pwede ya. Ano pang ginagawa? NBI. Makaspak daw. Marami namang Makaspak eh. Pakisubaybay mo to. Sino itong Makaspak na apelyido yung Makaspak na big time drug pusher dyan sa Santa Rita? Yung mga pulis daw dyan nakinabang na. Kaya para na lamang silang parang mas mabuti pa ngayong buhaya kapag nakakain na, nakahiga na ka, nakabuyangyang na lang. Ito daw mga pulis buhaya dyan sa Santa Rita sa Presinto 5. Abay, pinalala ng husto ng big time drug pusher na ang apelyido ay Makaspak. Yan ha. Di niya mahuli-huli ito ng mga kapulisan ng Santa Rita dahil kumpare daw ng kapulisan. Kinukonsinte ay karamihan pa naman daw ay mga kabataan ang naglilibot at nagtitinda ng shabu. O si IDG, wag na yung koleksyon sa mga peryahan, koleksyon dyan sa mga club, koleksyon kung anong parating na koleksyon dyan. May mga tuka-tuka pa kayo. Gumalaw naman kayo, CIDG, para masabi namin na hindi inutil ang CIDG rito. Yan ha, binigyan ko na kayo ng idea. May texter na rito, napakalinaw. Big time drug pusher na Santa Rita daw, apelyido nito, Makaspak daw. Ano pang ginagawa ninyo? NBI, CIDG, mga kapulisan. Ngayon, kapag nakita ninyo na may mga pulis na protektor, hulihin ninyo.
At darating kami, malaking istorya yan. Paratingin natin hanggang Krami para hindi na sila makapagsuot ng uniforme na kanilang minamantsahan. Kaya sinisira nila ang larangan ng mga kapulisan dahil sa mga tiwali at palamunin ng mga tiwali ang mga pulis na yan. Kapag may paharang-harang, kasuhan. Dakpin ninyo. Ito lang, mapapatunayan ko lang dito. Ako na mismo magsampa ng kaso nito sa ombudsman eh. Mga damuho na ito, mga konsentidor na hindi dapat mabuhay na yan sa mundo. Kung totoong may barang, sana binarang na yan. Para maubos na yung mga gago. Anak ko, mga... Sorry ha. Para maubos na ang mga tiwali na yan. Okay. Eto naman, galing naman po sa 0906, Andulopoy, Porto. Eto naman sabi niya rito, good morning Sir Biguas. Pakibati ang nanay namin na si Rose Matawaran. At araw-araw po siyang nanonood sa inyo. Marami pong salamat. Okay, salamat po kay Rose kay Rose Matawaran. Magaling na magandang apelyido to, natatawaran. Okay, ito naman. Galing naman po sa 099 Anduloy 10. Ang sabi naman po niya, Go DM Biguas. Pakibigwas po kay Butchig diyan sa Nagyantok. At mahilig siya, mahilig sa gulay. Anong ibig sabihin mahilig sa gulay? Dahil, bakit? Kumakain ba kayo? Ayaw mong kumain ng gulay. Ay, masarap ang gulay. Pangpaganda sa katawan yan. Okay. Yan. Galing naman po sa 0946 Andulopoy 14. Ang sabi naman po niya rito, Sir Biguas, bakit po ba nakalbo si Bimbol Rocco? Pasagot naman po. Pabati kay Sunny Boy at Palaminiano at Fernando Akatom Sower. Yan. Nakalbo daw. Pinakalbo naman niya lagi yan eh. Talagang ayaw niyang magpapatubo ng buhok. Ay yan ang kanyang dyan sa kanyang bilang artista. Okay, attention po, PNP Olongapo. Yan Lito Custodio ng Santa Rita, Purok 1. Ayan ang sino naman po ito? Ang Lito na ito. Ito yung attention daw, PNP Olongapo. Sino kaya itong Lito na to? Custodio. Mayroong binabanggit dito eh. Pasensyahan po tayo kapag kayo po'y nasasagasaan ng programang Biguas. Sinasabi naman namin sa inyo ang Biguas po, pag lumarga, nagbubusina. Pag ayaw niyong tumabi, kapag kayo'y nasasagasaan, pasensyahan po tayo. Hindi ko na po kasalanan kung kayo'y nasasagasaan sa inyong mga ginawang kapalpakan. Sayang lamang. Okay, dito naman sa 0929 Andulopoy 80. Ang sabi naman po niya rito ay good AM. Pabati naman po kay John Vincent Javier ng nagbunga. Ayun. Ay, alam ko, Biguas ay ko ito eh. Si John Vincent Javier ng nagbunga. Ito po'y miyembro po ng Eagle Response Team. Yan good morning, Nagbunga Castillejos. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Kumusta na po ang ating mga grupo dyan? Okay, ito naman, galing naman po sa 0930 Andulopoy 39. Ang sabi naman niya rito, hi Mr. Biguas. Sabi niya, it's a good thing to each one of us. ESP, sino itong ESP? And Olongapo. May the good Lord bless your station. Mabuhay ang Olongapo. Salamat naman po. Maraming salamat po sa inyong pagbati. At ang akala ko po'y mayroon pong Biguas sa dulo, ay wala naman po. Marami pong salamat galing sa 0930, ang dulo po'y 39. Maraming salamat sa inyong panonood po.
At ito naman, galing naman po sa 0918, ang dulo po'y 02. Smart alert. Walang smart alert dahil wala akong load. Yan ha, hindi pwede rito ang smart alert. Ito naman, galing naman po sa 0918, ang dulo'y 00. Good luck po sa'yo. Relax po ang puso nyo, sir. Okay, salamat naman. Maraming salamat din sa inyong pagsubaybay at sa inyong mga advice. Ito naman, walang smart alert kasi wala nga akong load. Yan ha. Ito naman, 0908, ang dulo'y 55. Sabi niya, Sir Bigwas, nasaan po ba yung NSO? Ang NSO po nasa Barangay Asinan. Asinan ano? Barangay Asinan o Pag-asa, mas common. Mas common niyang pakinggan sa Barangay Pag-asa po, Olongapo City. Yung dati pong pwesto ng PUD, nandoon na po ngayon ang NSO. Yan ha. Yung National Statistic Office po, nandoon na po. Okay, ito naman, galing naman po sa 0930, ang duloy 81. Ang sabi naman po niya rito, good, dito naman po sa Agusuhin, bagong relocation po. Sana po ay magkaroon din po kami ng covered court. Kasi po dito na lamang ang walang covered court. Ayun ha, wala daw covered court daw dyan sa Nagyantok. Tama po yan, sir. Para mahiya naman sila sa taong bayan. Ayun, yung mga ating nabigwasan kanina, ang kakapal ng mga muka. Magandang umaga po, sir. Sabi niya, pasensya na po kayo ha kung doble ang send ko. Kami po ay taga-Tabakuan. Kami po ang Tabuak family na nanonood ngayon dito sa Barangay Matanghib, Kawag, Subic, Sambales. Binabati ko lamang po ang mga kamag-anak ko dyan po sa Farmers Cubao. Pati na rin ang tito kong si Jolito Tabuak dyan po sa Farmers. Yan ha, Farmers Cubao. Tinext po nila. Ang sabi po nila, tinext nila, manood ka ng live stream. Ay, siyempre, manonood sila. Ayun, ha? Ano yun? Okay, mga kaibigan, at dito naman po sa ating mga papasok na mga paksain ngayon, mga kaibigan, ito ha, papasok tayo kagad, maya-maya pagpasok ng alas 10 ng umaga. Titingnan natin, magtatalakay tayo po kagad, ha? Ay, ito naman, galing naman po sa 0921, ang dulo po'y 40, ang sabi niya, good evening, Bigwas. Araw-araw po kaming nanonood sa iyo. More power po sa inyo. Salamat naman po at galing na naman po ito sa 0942, ang dulo'y 67. Good day. Pakitalakay na lamang po ang age limit. Hirap na po kami maghanap ng work. Lalo na po kung pamilya sa ibang bansa. Walang age limit hanggat kaya. Ay sana po pwedeng mag-apply ng work ng overage. O nga sino kaya ang bayani, magiging bayani natin na mga politiko, kagawad na magpanukala nito? O kahit hindi na politiko, sino kaya ang magiging mga kinatawan sa mga labor deployment na magsasabing sana naman wala na yung age limit na yan. Dahil marami, mantakin mo, pagpasok mo na ng 36 years old, abay, mantakin mo, hindi ka na makakapasok ng trabaho. Ay yun ang kasagsagan ng malakas ka 36, 35, 36 hanggang 40. Malakas talaga yan, hanggang 50. Malakas yan, lumalaban ng banatan ng buto yan. Ba't ayaw tanggapin? Sana naman, baguhin yung sistema para naman po hindi naman po magugutom yung iilan lamang. Mga kabataan naman ang ano ninyo. Masyado naman. Unfair. Yun. Eto naman, galing naman po ito sa 0929, ang dulo po 62. Sir Bigwas, good evening po. Ako po ay miyembro ng PhilHealth. Kinuha ko po yung refund ko sa ospital ng Gordon. Ang sabi sa akin, kung gusto ko daw makuha yung 8,000, kailangan ko pa daw magdala uli ng resibo
Pag wala daw akong madala, mapunta lang sa City Hall. Ano to? Pag wala daw siya madala, mapunta lamang daw sa City Hall. Kaya ang makukuha ko na lamang ay 2,400 na lamang sa City Hall. Kung makukuha yung voucher ko. Ang tanong ko, pera ko na yun eh. Bakit sa City Hall ko, bakit sa City Hall pa mapapunta? Baka mapunta lamang sa bulsa nila. Okay lang sana kung pinagagawa nila ng hospital. Pinagagawa nila ng hospital. Daan para paaralan. Pambili po sana ng tatay ko ng gamot yun. May sakit na. Alzheimer. Alzheimer. Ganun na po. Baka ang patakaran ngayon. Sabi niya, taga-Subic po ako. Pakisagot naman po. Bakit sa City Hall mapunta? Anong nangyari? Ay pera ninyo yun eh. Bakit sa City Hall? Diba? At ano resibong hinahanap pa? Kung kailangan mo ang resibo marami, ay walang problema. Kumuha ka ng resibo. Dalan mo ng resibo. Ba't ginaganon ka? Sige, sabihin mo, kumuha kayo ng resibo. Ano pa bang resibo ang hinahanap ng mga taga-PhilHealth na yan? Ito naman po sa 0910 ang sabi niya man po rito. Ay, Sir Tom, good morning po. Magdalena po ito, Manayan. Ay, good morning sa iyo, Magdalena, Manayan. Diyan po sa Pinagpala, Iram. Ito po hirap pala. Ito, hirap pala. Magiging balo. Ayun. Di pa ako nakamove on. Bati mo na lamang kami lahat sa bahay na laging nanonood sa iyo. Ang pugi mo daw sa personal, sabi nila, Nox. ayaw, engineer na. Pumunta kasi ako dyan sa bahay ni Magdalena Manayan. Abay, umakyat ako. Hindi doon sa hagdan nila. Iwan ko kung umabot ba ng 100 baitang yon. Basta pagdating ko roon sa itaas, talagang lahat ng mantika ko lumabas. Good morning sa'yo, Magdalena Manayan. May panaks-naks pa siya rito eh. Bati mo ang apo ko na si Cassandra. Cecil, John, Jackie, Gemma. At ang kumare kong si Lilibet Abel. Marami pong salamat sa iyo. Si Magdalena Manayan po ito ng Iram. Yan Pinagpala Iram, good morning sa inyo dyan. Yan, si Magdalena Manayan. Talagang hindi ko na kailangang mag-workout nung umakyat ako dyan sa inyo eh. Talagang lahat ng aking lahat ng mantika lumabas. Okay, dito naman sa 0948, ang dulo po ay 46. Andito naman po, Sir Biguas. Bakit ang mga pulis dito sa Gapo nang huhuli nang walang kasalanan? Ay ganun ba? Ay, yung mga drug pusher, hindi nila hinuhuli. Yung walang kasalanan, yun ang hinuhuli nila. Baliktad ang mga utak. Sino ba yung mga pulis na yan? Ay gusto nila hulihin pala yung walang kasalanan. Ay mga walang kasalanan, mag-ingat kayo. Huwag kayong lalakad-lakad dyan. Baka makita kayo ng mga pulis, hulihin kayo. Walang kasalanan daw, hinuhuli. Yung mga drug pusher ngayon dyan na nagkalat, lantaran ng pagbibinta, ay hindi hinuhuli. Kaya yung mga walang kasalanan daw, yun ang hinuhuli. Kaya mag-ingat kayo, maglakad-lakad Pag nakakita kayo kagad ng pulis na lalapit sa inyo na wala namang kasalanan, unahan niyo kagad. Sabihin niyo kagad, anong violation ko? Illegal of ugly face. Ayos-ayusin mo mukha mo Mas violator pa yung mukha mo kaysa mukha ko. Walang hiyang mga pulis na yan. Okay. Eto naman, galing naman po sa 0948, ang dulo po ay 63. Sir Biguas, kumusta na po? Sabi niya, pabati naman ang mga De Leon family sa San Pablo, Castillejos, Zambales. Yan Salamat po sa tanong lamang po, bakit po maraming adik sa Olongapo ngayon? Umaabot pa sila rito sa Castillejos. Para itong langaw.
Kung ang sa Castillejos po, mga kaibigan, yung langaw ni makalat, nakarating na ng San Marcelino, nakarating na ng Subic, hanggang Village, hanggang Kawat, nakakarating na ninyo. Yun ang peste. Lugar na yan, yung Castillejos, yung peste na yan, nakakarating na ng Marcelino, nakakarating na ng Subic. Ang peste naman namin, yung mga drug addict at drug dito sa Olongapo. Mag-ingat-ingat kayo, darating ang peste dyan. Yung peste nga nanggagaling dito sa Olongapo. Ha? Sabi nga niya rito, nakakarating na dito. Bakit nakakaabot na dito sa Castilla. Kita nyo na. Hoy, mga nakakapal ang mukha. Yung politiko, nagrabing kapal. Ano kayo dito? Ano? Yung machine na pangbawas ng pangpanipis ng mukha para ng mga mukha ng mga ahensya ng gobyerno dito sa Olongapo. Yung ating adik daw nakarating na doon. Diyos ko por santo. Okay lang sana kung mapakinabangan. Hindi mahihiya. Itong mga kapulisan, itong mga local government dito. Yung ating mga nakarating na ng Castillejos. Hindi ba kayo nahiya niyan? Kakapal talaga. Hindi ko alaman ito. May pinarating na sa akin. Mga sumbong na ito. Oh, yan. Antabayanan ninyo mamaya. Kaya nagpapainit lamang ako ng karburador. Maya-maya kunti. Pagpasok ng pangalawang sigwada, uusok na ang karburador ni Bigwas. Yan ha. Katulad ng sinasabi dyan, yung ating mga, sa akala ko, anong isisiwalat ang magandang balita. Ganon. Ay hindi. Kumakalat ang mga adik ng Olongapo. Nakakarating na ng Castillejos. Wala na. Ito na yung lugar ng kadiliman. Kung ang mga reliyosong tao ay nagsihumayo, nagsihayo sila, nagsihumayo para ikalat ang magandang balita. Ito naman, baliktad. Okay, baliktad po mga kaibigan. Dito naman sa ating mga texter ngayon, ang sabi naman po nila ngayon ay ang inyong mga adik dyan sa Olongapo City ay nakakarating na ng Castillejos, Zambales. Kaya nagsihayo ang ating mga adik para hawaan ang mga maliliit na bayan na matitino at kukunti pa lamang ang adik. Kaya nagsihayo ang ating mga adik. Mga politikong makakapal ang mukha at mga hindi ba kayo tinablan sa Olongapo? Babalik po ako kagad pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan, nasa pangalawang sigwada na po tayo ngayon. At mayroon pong nag-text sa atin, kaibigan natin talagang pinatatawa ko Sabi niya rito, kasi habang binabakbakan ko si Bakay, sabi niya rito, "Good AM po sir, wag po mainit ang ulo sa mahal ko." Mabait naman din po yun Good morning sa'yo, friend. Oh, Bakay. Mabuti mayroong nagmamalasakit sa'yo rito. Sabi pa ng friend ko, kaibigan ko to Sabi niya, "Good AM, sir. Huwag naman po mainit ang ulo sa mahal ko. Mabait naman din po yun Pakibati na lamang po kami dito sa Gordon Heights na kasama si Kagawad Tina De Leon. Salamat po. Maraming salamat. Yan binabati ka. Oh, kahit pumapalpak itong si Kapitan Bakay, may nagmamahal sa'yo.
May nagmamahal sa'yo at nagmamalasakit sa'yo. Kapitan Bakay. Okay. Sir, manawagan po ako sa lahat po ng mga adik. Huwag na kayong bumili ng shabu dito sa Olongapo. Pinakyaw na po lahat ni Bigwas. At nilagyan na ng lason. Kaya wag na kayong mag-drugs. Baka mas mapaaga ang buhay ninyo. Okay to. Hindi ko pa nagawa eh. Naunahan ako. Oh, ito ha, sabi niya ha. Sabi ng texter, Sir, manawagan po ako sa lahat po ng mga adik dito sa mga adik. Huwag na kayong bumili ng shabu dito sa Olongapo. Pinakyaw na po lahat ni Bigwas at nilagyan na ng lason. Kaya huwag na kayong mag-drugs. Baka mas mapapaaga ang buhay ninyo. Ayos talaga itong kaibigan kong ito. Ayun, mabuhay ka. Talagang bilib ako sa'yo. Good morning po. Asa na ang TV namin dito sa community center? Ay, follow-up lang po. Kunting follow-up lamang po, ha? Kunting follow-up. Pumunta po sa inyong kinatawan po. Pumunta po kayo rito. Akyat kayo dyan. Sabihin nyo, kami po yung nagpapareceive na nanghihingi po ng TV para mapapanood po, ha? Para uorderan natin kaagad. Ayos itong text na ito, ha? Pinakyaw na ron ni Bigwas, nilagyan na ng lason. Okay, dito naman. Sir, sila pa nga ang siga. Kung kwan, bigwasan nyo nga sila, sir. Ako po yung kanina. Ayun. Kumusta na po? Pabati naman po sa... Ganun ba? Okay. Pabati naman daw po ang pamilyang De Leon sa San Pablo, Castillo. Salamat. Yon ang kanina. Yon ha. Salamat po. Salamat sa inyo. At ito naman, dahil po sa ating pagpupuna dyan sa Santa Rita, ito, sabi niya rito ha, isa pong police report na pinarating kagad sa atin galing sa Station 5. Ito po'y naganap alas 8:30 ng umaga. Yan noong Atres. Ito po'y reklamo ni Mrs. Gladys Nicdao Drisa na 32 anyos, may asawa, ay isa pong freelance na kung saan ay naninirahan po sa Marilag, Santa Rita, Olongapo City. Abay, personal po itong dumulog sa Station 5 ng police station dyan sa Santa Rita dahil sa pagkakawala ng kanyang cover, itong car cover. Yan, nalala nyo po yung mga kaibigan, kapag may sasakyan ka, di ba tinatalokbungan yan? Ninakaw po. Kita nyo na kung gaano kalakas ang nakawan. Ninakaw po ang car cover niya na kulay gray na nagkakahalaga po ito ng 3,000. Abay, pati pa naman mga side mirror ng kanyang sasakyan ay nawala din. Yun. Ayon sa report, ayon sa complainant, ay nagpark lamang daw siya sa harap mismo ng gate ng yung kanyang pinarada niya ang kanyang sasakyan sa may malapit sa gate ng kulay red na sasakyan na may plate number na AMA o 6030 na ito po'y dahil sa pag-aakala niya ay secured ito. At nilagyan niya ng cover alas 7 ito ng gabi. Ay taga-dyan siya. Diyan niya pinarada. Kaya nilagyan niya ng car cover at iniwanan niya doon sa may malapit po sa house ng kay former Mayor Bong Gordon. Doon sa labas po ito siyempre,
Ang akala niya ay secured. Kaya, siyempre, dating mayor yan, baka mamaya yung mga kawatan ay maiilang kahit na nasa labas. Dahil hindi naman alam din ng mga tauhan ng former mayor. Dahil sa pag-aakala ng may-ari ng sasakyan, dahil malapit sa bahay ng former mayor, ay doon niya pinarada. Kasi, siyempre, baka matakot nga ang mga kawatan. Ay, bay, pagbalik niya ng umaga, wala na yung protector, yung damit. Yung car cover, wala na. Pagdating ng umaga, nakita niya, pati na po yung kanyang mga side mirror nawala din. Yon, hindi nakilala ang mga suspect. Patunay lamang po ito na ang mga kawatan sa Olongapo City ay wala nang kinikilala kahit na malapit na sa bahay ng former mayor. Sa harapan nga ng bahay nga ni Mayor Paulino ngayon, ay matindi, nagkakasuntukan pa nga roon yung mga video okay roon sa harap ng bahay nila. Siya naman din may kagagawan dyan Naglagay siya ng mga video okay dyan. Mga teenager, naglalasingan, nag-aaway-away pa. Kaya ibig sabihin, hindi sila takot sa pamamalakad ng kasalukuyang administrasyong Paulino. Kaya ang mga kawatan din, wala nang kinatatakutan. Kahit saan. Talagang ninanakawan na. Ito, mantakin mo, car cover, ninakaw. Ay, mas matindi nga ito Yung kanina yung makaspak Talagang lantaran na magbinta ng droga kahit nasa harapan na ng police station. No. Kaya ibig sabihin po, mga kaibigan, wala nang kinatakutan. Talamak na ang Olongapo. Nakakatakot na maglakad sa Olongapo dahil hindi ka na sigurado sa iyong seguridad. Mga kaibigan, nako. Baka mabuti nga car cover. Kung ikaw nandoon natulog, baka pati ikaw, ninakaw na. Okay, ito naman. Nakulungkot daw kaibigan ko. Gusto niya tabanggitin ko raw talaga siya. Itong nag-text na ito, sabi ni Bing Lorenzo, nananawagan ako sa lahat po ng mga adik na wag na kayong bumili ng shabu dito sa Olongapo. Pinakyaw na po lahat ni Bigwas at nilagyan na ng lason. Kaya wag na kayong mag-drugs. Baka mapapaaga ang buhay ninyo. Lungkot si Bing. Kaya lahat ng adik ngayon pupunta na naman ng Subic, Castillejos. Doon nagagala. Nagaan mo. Hindi pa ako nakakabili. Bibilhin ko lahat yan. Lagyan natin lason. Okay. Good morning, Bigwas. Ang pinaka-number 1 TV station ng Bigwas, nag-iisa at pinakagwapo naming Bigwas ng Olongapo. At maraming salamat sa inyo. Marami na kayong nabibigwasan. More power to you. Keeping touch. Always, Kuya Pancho. Kaya talaga, napahalaka ka mga tao rito, Pancho, sa ginawa mo. Okay, eto naman. Habi naman niya, good morning, Sir Bigwas. Pabati naman po si Daniel Mayo, pinsan ko. Happy birthday sa'yo, Kasen. At pabati na din kami ng mga nakikinig po ngayon sa'yo. Mayo family. Yun Ano to? Mayo family. Yun. At ang Palisa family na Ugsol, Subic, Sambales. Yun Yun. Good morning sa inyo mga taga na Ugsol, Subic, Sambales. Ito naman. Papasok na tayo Papasok na tayo. Binabati ko uli mga taga OPP. OPP Provincial Office ng dyan po sa Hall of Justice ng Olongapo City. Nanonood po sila ngayon. Yan, good morning sa inyo mga OPP dyan sa opisina ng OPP Provincial sa Hall of Justice. Nakatutok po sila ngayon sa programang Bigwas.
Ito po mga kaibigan, papasok po ako ng paksa, ha? Papasok tayo ng paksa. Medyo para mayroong kabuluhan itong ating papasok tayong dalawa bago ako papasok naman ng dalawa pang public service dito. Mayroon ditong mukhang surot na ipapublic service. Mukhang surot to. Mamaya. Mandurugas na mukhang surot. Mamaya ha. Okay, ito muna. Papasok muna tayo ng paksain. Ay, ito po'y nakarating ngayon sa programang Bigwas. Itong Balde, itong si Tiki Balde, ito yung pinaka-head ng city planning na dati nasibak. Sinibak na ito ibinalik lamang ni Rolin Paulino kasi napalpak yung pagkabalde niya noon, naging tabo. Ngayon, binalik ngayon ni Paulino bilang empleyado ng city planning. Si Balde, abay, nagiging drum na ito ngayon. Nagiging drum. Nagiging drum. Paano bang Tagalog sa drum? Ano bang Tagalog sa drum? Wala bang Tagalog sa drum? Ayun. Nagiging drum na itong si Balde. Gaano katotoo to, Mr. Balde at Mayor Rolin Paulino? Itong gumagawa ngayon ng design ng Gordon College dahil nakatakdang ididemolish, di ba? Ay gaano katotoo ito na ang gumagawa ng design ngayon ng Gordon College ay ang ama ni Architect Teke Balde. Ayun. Dalawang Balde na yan, ha? Pwede na mag-igib. Yung kanyang ama na si Mr. Balde, ang head naman ng city planning ay Balde din. Dalawang Balde na po ang gumawa ngayon ng design ng Gordon College. Totoo ba ito, Tiki Balde? Hindi ba ito pagsasamantala ng inyong posisyon? Magtatanong nga po ako. Mr. Balde, ngayon dalawa na kayong balde. Puno agad ang drum nito paghakutan ng tubig. Gaano katotoo ito na ang iyong ama ang pinagagawa mo ng design sa Gordon College na itatayo? Di ba dati ang gusto mong ipasok yung nanay mo? Hindi nagtagumpay. Hoy, Mr. Balde! Makinig ka! Tumingin ka nga sa akin! Balde! Yan dati ang pinapasok mo na hindi nag-prosper ang nanay mo. Kaya nasibak ka, di ba? O ngayon, gaano katotoo na itong ama mo naman ang pinasok mo bilang magdi-design diyan sa itatayong Gordon College? Ang tanong ko sa'yo, hindi ba ito pagsasamantala habang ikaw ang head ng city planning? Sa tingin mo, kung ano yung pagkakahawig doon sa pagpasok mo sa nanay mo noon, ganun naman kinonsinti ni Paulino ang pagpasok ngayon ng papa mo, ng tatay mo, diyan sa bagong design ng Gordon College. Di ba mayroon tayong batas na nepotism? Dapat hindi magkakasama. Sa mga company nga, di ba, dapat magkapareho nga lang na apelyido. Hindi pwede. O ngayon, totoo ba ito? Mr. Balde, totoo ba ito na ang papa mo ang gumagawa at kumontrata para sa bagong design ng Gordon College? Kakahiya kayo. Samantalahin na ninyo habang magaga pa. Dahil sa susunod, dalawa na kayong Balde ngayon dyan, ha?
Sige. Kayo'y nagiging dalawang balde na. Madaling mapuno. Wala akong sinabi. Ito namang si Honghang na Paulino, alam naman niyang mag-ama na yan, ay ba't pinayagan? Sa bagay, Paulino, wala ka naman talagang pati nga asawa mo. Ayaw pumayag na taasan ang sweldo ng manggagawa sa SBMA. Anong ginawa? Nung binatikos, pumunta siya doon sa pagbibigil. Nagsalita si Kumag na Paulino, si Mayor Paulino. Dinidipinsa ang asawa niya. O ngayon, nangyari, gustong sibakin ni Roberto Garcia ang 6 na board of directors na pumabor para itaas ang sweldo ng manggagawa sa SBMA. Ngayon, nagpapapirma. Gano'ng katutotoo rin ito? Ay, Cynthia Paulino, pumirma ka rin daw na para sibakin ang 6 na pumabor para taasan ang sweldo sa SBMA. Hindi halata. Hindi halata. Nung itaas ang sweldo ng SBMA, tumutol ka. Nung gustong sibakin ang mga board of directors na pabor na itaas ang sahod sa SBMA, gusto ngayong ipasibak ni Garcia, pati daw ikaw pumirma rin. Ay, hindi halata. Ano bang pinakain ni Garcia sa'yo? At ikaw naman, Mayor Paulino, baka pwedeng pihitin mo naman yung tornilyo mo para humigpit konti. Mag-isip-isip ka naman ng kabutihan sa ating bayan. Hindi yung puro kapalpakan. Hindi yung pupunta ka dyan sa gumagawa ng drainage, bababa ka doon, kukuha ka ng pala para magpapalitrato. Kunyari ikaw naguhukay. Mahukay mo ba yung ganon? Eh, ang kapal ng kalsada, pala ang ginagamit mo. Sino ba papapaniwalain mo? Kami? Ingot. Ay, wag na ninyo kami papaniwalain pa. Dahil yung drainage na ginagawa dyan sa highway, ay hindi yan project ng local government. Yan ay project ng National Highway, anang ng DPWH. Kaya wag na ninyo kaming linlangin. Tama na nalinlang mo na kami dati. Okay, ito pa. Pangalawang ipapaksa ko. Gaano ito katotoo na mayroong iilan na mga barangay opisyal ay nagtungo sa Puerto Princesa at sa Palawan o sa buong Palawan. Sa bagay, yung dadalawin nila doon, yung cave, talaga naman sa Puerto Princesa pa, sa Sabang. Sakop pa ng Puerto Princesa yan. Sa Sabang, Puerto Princesa. Pero, pag ang cave naman, yung tinatawag na Pamitinan Cave, hindi, Pamitinan doon sa Montalban, yung Pamitinan Cave Yung Manunggol Cave. Yung Manunggol Cave, nasa Quezon, Palawan naman yon. Kaya sigurado to pumunta ito, doon ito sa Sabang, pumunta po ito sila, sa Seven Wonder. Yon. Totoo ba ito, Mayor Rolin Paulino, na marami kang mga barangay opisyal na inuto at papuntahin doon sa Palawan para mag-aliw-aliw bilang team building daw? Team building na naman. Team building sila sa Puerto Princesa. Doon sila pumunta. Ang tanong, kasama ba ito sa benepisyo sa SM na itatayo sa Marikit Park? Rolin Paulino! Nabisto na naman. Ito ba'y kasama doon sa benepisyo na itatayo na SM? Rolin Paulino, nasaan na yung nilagdaan mo? Ipakita mo na sa publiko. Nasaan na yung pinirmahan mo? Na nandoon pa sa likuran mo ang iyong mga pinatatabang konsihal habang sinasaksihan ang paglagda ninyo ng taga-SM
at ikaw para tayuan ng SM dyan sa Market Park. Ngayon, nire-reverse mo ngayon. Ang pinalalabas mo, ibininta ni former Mayor Bong Gordon ang Market Park. Kung hindi ka ba hunghang, ikaw ang pumirma, pagkatapos itulak mo ngayon kay Bong Gordon? Nasaan na yung pinirmahan mo? Ipakita mo para maniwala kami na transparent ka. Hindi yung transparent na sabihin mong transparency, transparent ang pamamahala mo. Hindi, huwag kang magsalita ng ganon. Dahil yung nilagdaan mo hanggang ngayon, hindi mo pa pinakikita sa amin. Bakit mo tinatago? Nako, Diyos ko po santo sa'yo. Hehe, Bing, sinsya ka, Bing. Dalawa, nasagasaan, Bing. Nako, alam mo magkanong budget daw sa bawat barangay? 24,000. Eh, siyempre, malayo pa yan. Kumuha na sila kagad ng promo. Siyempre, pag promo, 500 lamang yan. Hindi laking tipid. Accommodation doon. Baka sagot na naman ninyo, ha? Mag-ayos-ayos nga kayo. Baka naman iyang ginagawa ninyo ngayon, mga kaibigan, ay kasama na yan sa mga gigibain dyan sa Market Park. At gaano na ito katotoo na ang convention center ay dahan-dahan ng hinahakot ang mga kagamitan sa loob. Babalik po ako. Tatalakayin po natin ito, mga kaibigan, para malaman ng mga taga-Olongapo kung gaano kapalpak ang pamamahala ni Rolin Paulino sa Olongapo City. Pagbalik ko, babalikan po natin ang paksang ito. Pagkalipas lamang ng ilang patalastas. Okay, andito na po tayo sa nalalabi nating ilang minuto na lamang sa ating programang Bigwas. Ha? At ito naman ay itutuloy po natin, mga kaibigan. Itong nakarating sa programang Bigwas, na dahan-dahan ng hinakot ang mga kagamitan sa loob ng convention center. Ibig sabihin nito, kung dahan-dahan ng hinakot, ay ibig sabihin nito, pinaghahandaan na ang demolisyon. Tandaan mo, Mayor Rolin Paulino, oras na pinadidemolis mo na walang proper, dahil pera ng mamamayan ang itinayo dyan, sigurado, dudumugin ng mga taong tututol sa pagdidemolis dyan. Hindi ako nagbabanta. Sigurado, dudumog ang magmamamalasakit sa pinatatayo ng pera ng bayan. Pera ng bayan ang pinatatayo sa convention center. Pera ng bayan ang pinatatayo yan sa Olongapo Museum hanggang Gordon College. Hindi mo mapapadimulis yan, Paulino, hanggat hindi mo dinaan sa public bidding. At yung sinasabi ditong report na nilalabas na ninyo dahan-dahan ang mga kagamitan sa loob, saan ninyo dinala? Yan ay property ng government. Property yan ng mamamayan ng Olongapo. Huwag na huwag kayong magkakamali. Dahil kahit wala na kayo sa posisyon, maaari pa namin kayong tutugisin dyan. Tandaan ninyo yan. Kung hinahakot na ninyo yan, saan ninyo dinadala? Yan lang ka, palaala lamang sa iyo. Sabi naman niya, sabi naman niya ni Bing, Sir, ikaw talaga ha. Sir, kayo po talaga. Binigyan pa naman ako ng pera ni Mayor kahapon dahil Mother's Day at binabati pa ako. Mabait din po siya. May magagalit na niyan. Ikaw talaga, Bing. Binigyan ka ng pera ni Mayor kahapon. Yung iba, nabigyan kaya. Baka mamaya may magagalit sa'yo. Baka hindi nabigyan yung isa. Yung iba. Ay, nako. Diyos ko por santo sa inyo. Si Bing daw, binigyan kahapon. Tanong ko nga doon sa iba, binigyan ba kayo? Baka hindi rin kayo nabigyan. Tawagan ninyo. Dahil si Bing, binigyan kahapon. Okay.
Ito naman, galing naman po. Pasalamat naman po ito. Good morning, sir. Sir Tommy, ako lamang po ay magpapasalamat sa mga dumalo sa binyag ng aking anak kahapon na si Princess Monet Gabiula sa crew ng Biguas na sa service van nila, sa service van ninyo po, sir. At sa inyong driver na si Kuya Johnny at kay Paring June. Nagiging kumpare ko na rin to si June, yung aking bodyguard. Ay Paring Frank, Paring Yanel, Paring AJ, Maring Dayan at kay Tito Rusco Kuhin sa cottage ng Ocean View Resort. Kay Nanay Alicia Kuhin sa padala na budget para sa kanyang apo. Kay Mama Gina na nagluluto at nag-asikaso sa lahat. Sa asawa kong napakabait at sa lahat ng Biguas team. At sa inyo po, sir, sabi niya, Sir Tommy, ay nadumalo sa aking paanyaya. Salamat po sa inyong lahat. More power po. Yon, maraming salamat din sa iyo, Mon Gabiula. Yan. Okay. Ayun, nakikinig daw si... nakikinig. Ba't nakikinig ka lang ng radyo? Dapat yung TV na lang, sir. Si Sir Benjamin Mergado ay isa pong kapitan po ito. Isa pong captain po ito ng barko na nagninegosyo na dito sa Olongapo habang bumababa pa siya. Dahil pagsakay niya uli, mag-apply ako rito ng taga-Tiltil Kalawang. Kasi kapitan ito ng barko, mayaman to eh. Bus ito sa loob ng barko eh. Sir Tommy, good morning, sabi niya. Si Captain Benji Morgado ito ng Bermog Shipping Agency. Nakikinig ako sa programa mo ngayon. Ayun, nakikinig siya sa radyo, siguro siya nakikinig dahil simulcast po ito sa DWGO. Pero kung manood ka ngayon ng TV, sir, na talagang masisiyahan ka sa ating programa. Okay? Eto po mga kaibigan. Napakarami po. Absensya po yung mga nagpapabati po sa kanilang, taga muna. Sir, pwede po ba ang pabati at sa mga bumubuo ng Scavengers Association ay salamat din sa mga binigay nila sa anak namin. Ayun. Good morning sa inyo sa mga miyembro ng Scavengers Association at yung mga nag-donate ng mga school supply, libro. Si Ma'am Bit Daduya ang nagbigay ng ng mga libro. At doon sa mga uniform. Yun maraming salamat doon sa pagtulong sa ating mga kababayan na mahihirap. Maraming salamat po sa inyo sa mga nagbigay. Yung mga may mga gininto ang puso para doon sa mahihirap. Ang sabi nga nila, maganda yung ikaw ang makapagbigay, ikaw ang magbigay, kaysa ikaw ang bibigyan. Okay. Ala ka talaga, Bing. Sabi ni Bing, sir, ipakilala mo ako sa kapitan ng barko. Itatago ko yan. Pakaagawin mo yan. Ikaw talaga, Bing, Hindi, paano na yan? Si Kapitan Bakay at saka si Mayor Paulino. Ikaw talaga. Talaga ikaw, Bing, Okay, ito naman. Ito naman, galing naman po sa... Basahin muna natin to sila. Magbasa tayo muna. Bago tayo magpapasok ng public service. Malapit na pala. Ito muna, public service muna. Ito, Engineer, yung ating public service, ipapano muna natin to. Ito po'y panawagan at mag-ingat po kayo sa taong ito. Marami na po itong nadugas. Ito, yan. Yang mukha na yan, mukhang surot, mandurugas. Yan mag-ingat po kayo sa taong ito. Ang pangalan po niya ay Edwin David Upalsa, 45 anyos. Ang alias po niya ay Sherwin Sandoval. Ang address po niya ay Silwan, Gordon Heights, Olongapo City. Ito ay di umano'y isang social worker ng Pearlback Foundation at nanghihingi ng pera kapalit ng pangakong mabigyan sila ng mga medical at
educational assistance. Ang Pearlback ay hindi nanghihingi ng anumang halaga. Yan ha, mag-ingat po kayo nito. Ginagamit po nito ang Pearlback. Di ba, isang kilalang foundation ito dito sa Olongapo na siya po ay nanghingi. Marami na pong nabiktima ito. Itong kumag na mukhang ano na ito. Ayan ha, kilalanin ninyo yan. At kung makita ninyo kung saan yan, pwede ninyo isumbong sa pulis yan. Dahil marami po ang nagdemanda po nito sa taong ito. Itong si Sherwin Sandoval. Ayan ha, mga kaibigan. Ayan, isa po sa ating mga public service. Yan, okay, magbabasa muna ako. Hindi maubos-ubos itong aking tatalakayin dahil pakarami, oh. Mayroon pa dito, si Atienza. Sa susunod na natin ito, ano? Sa susunod. Nakaumang, naka-line up ito, oh. Isusunod natin to si Atienza, ha? At ito naman, bigyan muna natin ng magandang itong tagumpay, itong pulis ng Subic, Zambales. Ay nadakip at naaktuhan habang gumagamit ng shabu ang 4 na kalalakihan sa isang abandonadong bahay sa may barangay Santo Tomas, Subic, Zambales. Bandang alas 12:50 ng madaling araw nitong mga nakaraan. Nabawi sa mga nadakip na sina Gregorio Velasco at Sagad Abel Israel, Alberto Canulio at Renante Mayo at mga pawang mga nasa hustong taong gulang. Ang mga parernalya ay nakumpiska mula sa kanila para pernalya ng paggamit ng pagsisinghot ng shabu. At isang gunting at isang rolyong aluminum foil at 3 lighter na mayroong 6 na pirasong empty plastic ng sachet ng shabu. Ang mga plastic ng sachet na ito ay pinanggagalingan ng mga sinisinghot nilang druga. At ang kasama sa nakumpiska ang isang improvised burner na nakakonekta sa isang lighter. At ang improvised runway, at isang maliit na baso na nagsisilbi ng lagayan ng mga nabanggit na gamit. Sa panayam ng Bigwas reporter na itong si Ding Grabo kay PO3 Felix Laron ng Subic Police, isang lalaki ang nagsadya sa kanilang himpilan at ipinarating na mayroong naganap na patsisyon sa nabanggit na lugar at naghati-hati kagad ang mga operatiba at nagplano na pagsalakay ang mga tauhan ng Subic Police sa pamumuno naman ni Major Madrid, ang hepe ng naturang himpilan. Kasama na rin ang kanyang deputy na si Deputy Puntanilla. Agad na tinungo nila ang nabanggit na lugar at doon naaktuhang gumagamit at habang humihit-hit ng droga ang 4 na mga suspect sa naturang patsisyon. Yan, kasalukuyan na pong nakadetine ngayon ang 4 na mga adik at sinampahan na ng paglabag sa Republic Act 9165. Yan po mga kaibigan, isang tagumpay na naman yan sa mga pulis Subic. Ito kayang dito sa Olongapo, kailan kaya ako padadalhan ng ganitong release na pwedeng mababasa ko sa programa ko. Mabuhay, Pulis Subic! Yan. Hindi ko muna batiin ang pulis Olongapo, bagamat hindi lahat. Kaya sana, Bradley Singh, ikaw talaga gumawa ka muna ng bigyan mo ako ng release dito. Okay. Yan pero yung ibang mga pulis dito sa Olongapo, tututulog-tulog sa kampungan dahil walang guide ng ating lokal na pamahalaan. Ito naman, bukas given by Councilor Tit Marsan. Yung books pala. Yung books daw ay binigay daw yon ni Konsihal Tit Marsan doon sa Scavengers Association. Kahapon po, pinamimigay po kahapon yon at kasama yung mga uniform. Kaya doon sa lahat ng mga nagbigay ng donation para doon sa mga paaral ng Scavengers Association sa New Cabalan, nagpapasalamat po ng buong buo ang mga pamunuan ng Scavengers Association sa may mga ginintuang puso. Okay, ito naman. Basahin ko muna itong inyong mga pagbati.
Nako, dami nito, 661. Pasensya ang hindi maabot. Ito galing sa 0998, ang duloy 28. Anthony at Kienza yung anak, mukhang wala siyang kwentang attorney. Attorney at Kienza yung anak. Oo, yung anak po. Ito po yung anak na ni attorney, yung dalawa kasing Atienza eh. Yung attorney Atienza na matanda, hindi ito ha. Yung anak na si attorney Atienza, ito yung nagpabaya ng kaso sa Golden Power. Ngayon, bukas tatalakayin natin. Kinasuhan po ito sa Office of the Ombudsman. Ang alam ko nito, suspendido ito eh. Hindi na ito abogado, ang alam ko eh. Dahil kinasuhan ito, may case number po ito sa IBP. IBP Commission Bar Discipline. Ditong na may case number 10037. Bukas po, talakayin natin to ha. Kasi mauubusan tayo ng oras eh. Yun, yung anak na Atienza, yung bata. Yun, ang alam ko, suspendido yan ha. Takasuhan pa sa Office of the Ombudsman. Eto naman, galing sa 0930, ang duloy 18. Good day po, sir. Tanong ko lang po kung nadisgrasya ka po ba sa company? Bukod po ba sa SSS, may makukuha po ba sa company po? Oo naman. Kung nadidisgrasya po kayo, maliban sa SSS, dapat mayroong benepisyo na ibibigay na galing sa company. Bakit? Nabiktima ka ba? Nadisgrasya ka ba? Eto naman, good day po, sir. Tanong ko lang po kung nadisgrasya ka po ba sa company. Hindi po ako ha. Kung nadidisgrasya daw sila, ay may makukuha pa sa company. Regular po ako. Mayroon. Kapag hindi ibinigay ang para sa'yo, problemado yan. Okay, ito naman, galing sa 0926, ang dulo 99. Good morning, Sir Biguas. Ang cute nyo po. Cute na ano? Cute pukpukin. Okay, dito naman. 0948, ang dulo po ay 35. Ang sabi naman po niya rito, ay grabe po yung big time na yun. Paralatik ko na po yun. Siya, walang mga trabaho, pakibigwas na po ang bahay. Yung asawa pong babae, yun ang bumabiyahe sa Muntinlupa. Kaya po sinasabing matibay po sila. Dati na po nakakulong yan. Si Makaspak na yan. Kaya nawala po ang druga doon. Pero ngayon, nakalaya na. Kalamak na naman uli. May nagtitimbre na po kasi po. Ayaw nilang manghuli ng nagpapatsisyon dito. Kasi small time lang daw ang patsisyon dito sa Santa Rita. Pero yung big time naman na tulak ay hindi rin nila hinuhuli dahil may patong sila. O yan mga kapulisan, tablan naman sana kayo ng hiya. Okay. 0949, ang dulo po ito. Ang sabi naman po rito, magandang umaga, Biguas ng Olongapo. Tama lahat ng banat mo, dapat ilabas ang baho ng mga liku-likong daan at mga kurap na opisyal. Binabati ko po ang mga nakikinig dito sa bahay. Si Apple, si Ian at Dennis. Dini at Dennis, salamat. Dennis, salamat sa iyo. At ito naman, galing naman po sa 0946 Anduloy 30. Magandang umaga po. Tanong ko lamang po, paano mag-report sa DENR sa mga nag-uuling dito po sa Gordon Heights? Nakakairita na po kasi ang usok. Nakakalbo na rin po ang kabundukan. Ay ganun po ba? O sige, pumunta po kayo sa DENR at isumbong po ninyo. Sabihin ninyo po doon hanapin po ninyo doon si Marie Castillo. Ngayon kung wala, maghanap kayo doon sa loob ng DENR na may malaking tao doon na maganda katawan. Bato-bato yung katawan. Kaklase ko yan sa gym. Sabihin mo, pinapunta ka ni Biguas. I-report mo yung pag-uuling ngayon dyan para mahuli. Okay. Baka sabihin naman ng nag-uuling, pati pa naman tong aming hanap buhay. Pero bawal po kasi mag-uuling pag wala pong permit, wala pong harvest permit. Malaala lamang po sa nag-uuling.
Bigwas pabati naman po yung asawa at anak ko na si Melby Salazar at si Junami Salazar na nasa Kawag, Subic, Zambales. Galing naman sa 0946, ang dulo po'y 10. Ito naman, galing naman po sa 0907, ang dulo 08. Sana ikumpara mo din ang ginawa ni Mayor Rolin kay Boy Benta o ex-Mayor Gordon. Hindi na mas okay ngayon. Dahan-dahan ka. Anong sinasabi mo? Anong ikukumpara mo? Ano ba ang nagawa ng mayor mo? Sige nga. Yung pagbili ng mga equipment, natural, bibili yan dahil kikita yan eh. Ako pa, sa tagal ko sa DILG, hindi na nila ako malilinlang dyan. Ang mayor, kapag mayroong binibili, ay nako, sigurado yan. Alangan naman mauulingan ang nguso mo. Kung siya ang nagbibinta, di siyempre, nguso niya ang uulingan. Ay nako, mahihiya naman kayo. Ano bang nagawa? Anong sinasabing binta? Ang OEDC, list din yan. Anong sinasabi ninyong binta? Basahin mo ang kontrata, nakalist din yan, 50 years. Ganon din yung ginagawa ng Paulino na yan. Siya rin ang pumirma dyan. Ano bang nagawa ni Paulino? Sa inyong paningin? Mag-ikot kayo sa lahat ng mga mamamayan sa Olongapo. Ang sagot ng mga tao, wala naman ding nagawa. Sa totoo lang, marami lang siyang nauto noon. Marami lang siyang nauto. Ay, sa totoo lang, ako nga, napamura ako noon eh. Nung sabihin niyang hindi ibinayad ang sa kuryente. Nauto ako noon. Pero totoo lang pala, gumamit lamang sila ng issue. Gamit ang Batang Gapo. Kaya, yung paninira nila noon, pati ako, nalinlang nila. Pero ngayon, hindi na uubra yung paninira nila. Bistado ko na kayo. Kaya wag na po kayong maglinis-linisan pa. Alin na ikukumpara mo? Ano ba nagawa niyan? Hindi mo talaga maikukumpara si Bong Gordon kay Paulino. Dahil walang brindang naghahabol kay Bong Gordon. Sige, sagutin mo. May brinda bang naghahabol kay Bong Gordon? Malaking pagkakaiba, di ba? Magkakahiyaan tayo. Okay, dito naman sa 0907, ang dulo po'y 33. Gandang umaga po, Sir Bigwas. Batiin ko lamang po ang Morado family dito po sa San Isidro, Subic, Zambales. Araw-araw po kaming nanonood sa programa mo. Si Rose po ito ng San Isidro, Subic, Zambales. Yan Morado family. Good morning sa inyo, Morado family. At ito naman, galing naman po sa 0910, ang dulo po'y 79. Sabi niya, Sir Tommy, pwede po bang magtanong? Yung kalsada papuntang Manganbaka, Subic, Zambales, nilapara na po nila. Hindi po ba delikado yon sa mga estudyante? Ay, hindi naman po. Kasi kung kailangan na po talaga, sa saan to? Manganbaka. Sa Manggahan. Ay, hindi naman po. Kung sa tingin naman po mayroon namang ilalagay sigurado dyan na barangay tanod, or kung sa tingin ay medyo delikado na, kasi grabe na po ang traffic talaga dyan sa Subic, kaya nila para na po, nagkakaroon na siguro sila ng widening, ay dapat yan magkaroon naman ng overpass. Okay, ito naman po sabi niya, Sir, para numipis po ang mukha nila, lihain na lang po nila. Ayun, lihain na lang daw mukha ni Paulino at ng ibang mga tiwaling mga opisyal. Para kuminis po ang mukha nila, gumamit na lamang po sila ng liha. Ibalik na po si Mayor Gordon. Ayun. Ito na ito po yung text nga. Sino ba ito? Ang nag-text kanina. Talagang believe talaga ako sa iyo Okay, ito naman. Sabi naman niya rito, good morning, sir. Nagsasabi ng pangit. Yan, ang nagsasabi ng pangit sa'yo, mga fans ni Mayor Rolin Paulino yan. Good AM, sir. Totoo naman po ang transparency. Ang administrasyon ni Paulino transparent sa paggawa ng anomalya. Akala ko transparent, walang pagkakaiba. Pag transparent, plastic. Kaya si Paulino plastic. Ito naman,
Galing naman po sa 0948, ang dulo po'y 81. Natuwa pa naman ako, akala ko siya ang nakaisip ng drainage na yan. Hindi pa rin pala. Ingot talaga. Totoo po yan, hindi kanya yan. Yan po'y budget po yan ng nasyonal, ng DPWH. Ayan, papunta pa siya sa baba, papalapala pa siya. Sinong utuin mo kami? Kabisado namin. Ito naman, sabi niya may dito, Sir Biguas. Ito, ang dami na niyang tanong dito. Isa lang para hindi ka maanuhan. Sir Biguas, sabi niya, magpatulong sana sa iyo saan po pa pwedeng magpa-sponsor ng kagamitan po ng school supply, lalo na po yung mga bata dito. Ayaw po naming lumapit kay Paulino Ganon po ba? Text na lang ha. Huwag dito sa ere. Baka hindi na magkasya. Okay. Sir Biguas, tanong ko lang po. Wala po ba kayong idea sa SBMA kung tumaas na po ba ang sweldo? Paano po tataas? Tinututulan ni Mrs. Paulino. Magtiis na lang kayo muna. Dahil yung board of directors na Mrs. ni Paulino ay ayaw. Okay, Sir Biguas, pwede po bang magpatulong kung saan po? Sabi niya, magpa-sponsor. Tanungin mo si Bing Lorenzo, maraming alam yan. Yan ha. Sir Biguas, pakisabi kay Paulino na sabihin kay Garciang itaas naman ang sweldo ng 349 na pasahod, napakababa. Ayun. Sir Biguas, pakisabi kay Paulino ha, na taasan. Hindi nga yan, hindi nga papayag dahil magkakasabwat nga. Yan ha, binabati ko muna mga taga-Labor Department, yung mga taga-Labor Deployment. Oy, maraming salamat sa inyong pag-aksyon ha. Ginawan nyo kaagad ng aksyon noong Biyernes. Bukas ko na lang tatalakayin dahil napakarami po nating paksain ngayon. Mayroon pang mga nag-text, kaya pasensyahan yung hindi maabot. Boss Biguas, yung dating text ko sa inyo, hanggang ngayon walang aksyon. Magtatag-ulan na dito sa Barangay Barreto, Burgos Street. Bumabaha dito, hindi pa rin ginagawang kalsada, bako-bako pa rin ang daan. Tulong naman po. Saan siya banda? Sa Barangay Barreto, Burgos Street. Yan mo, papapagawian ko ng researcher dyan ha. Okay, ito naman 0907, ang dulo po'y 78. Huwag na pong banggitin ang pag sa hotline po kayo. Huwag na po niyong itago. Hindi naman po kayo matutuntun dahil ang layo po na nawawala Maraming malayo ang nawawala. Maraming numerong nawawala. Marami na ring adik po dito sa Subic, sa Caste. Noon pa man, Matain, Santo Tomas, Balaybay, Del Pilar, pati sa mga kabataan, talamak na rin yan. Pakikalampag na po ang kapulisan. Umaga't gabi, ronda naman po sila sa nasabing bayan para medyo maalarma naman po ang mga drug pusher dito. Yon, panawagan na po ng mga concerned citizen yan sa mga kapulisan. Eto naman. Sabi niya sa akin, patayin kita, Biguas. Anak ka ng sasaksakin o babarilin kita. Sabi niya, barilin mo ko saan? Sa ulo, sa tiyan. Galit. Natindi nyo ha. Saan mo ko babarilin? Sa ulo, sa tiyan. Baka pagsabi ka na peste. Kung peste naman tawag mo sa akin, ano ako, daga o unggoy? Itong mga galit sa akin ha. Okay, dito po sa Olonga po, pinakyaw na po ni Biguas ang droga. Ngayon pakyaw na, di na kabaong. Di na kabaong. Pakyawin din natin kabaong para malibre sila. Pabati na lamang po dito sa Suga Family. Yan, Suga Family, good morning. At dito naman ay sa 0910 dulo 81. Good morning, Biguas. Pabati. Pagbait. Ano to po? Pabati, family. Ano to? Biguas, Pagbait, family. Mana, family. Fabia, paano ako po maiwas ang paggamit ng droga? Nag-asawa si Juan Fabia. Ano to? Ano to? Pabati naman po ang pamilyang Mana. Bakit po marami dito mga droga sa Murong, Bataan? Ay mga taga-Murong, good morning sa inyo. Mabuhay po ang mga taga-Murong, Bataan.
Maraming salamat sa inyong pagsubaybay dyan, ha, sa programang Bigwas. Teka muna, ha, at medyo lumagpas na tayo. Sabi niya, iwasan niyo po ang pagdodroga at pagsasyabo at marijuana. Mukha ka ng sabog. Ayun, yun, mukha na raw sabog. Ito naman, 0910-81. At pabati po sa pamilya ng Din sa Tabakuhan. Salamat po. Ay, oo, may mga Din family kasi. Kasabi po na wag na po magtulak ng drugs sa Cristobal. O, Cristobal, mga kapulisan, ha, Cristobal, malakas daw doon. Bigwas, pakisaway naman ng mga adik dito sa balik-balik. Nadagdagan pa kasi. Bigwasan mo na ang mga adik. Salamat po. O, yan. Sa balik-balik, matindi rin. Magiging, sa balik-balik po, ha. At binabati na lamang po natin dyan ang Alhambra family dyan sa balik-balik. Ito naman galing sa 0946-67. Good AM po, Sir Bigwas. Ang mga adik po dito at pusher. Hindi ko muna pwedeng banggitin, ha. Baka mo tumakas eh. Yan mo po, i-coordinate natin po ito. Alam mo yung pinapasahan ko po ng report nito, Maynila pa. Dahil baka mamaya, ititimbre ng mga taga rito eh. Yun, ha. Okay po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang Bigwas. Ako naman po ay hanapin nila. sabi ni Bing, hanapin daw nila ako. Oo, Bing, ang hanapin daw sa'yo, school supply. Kanino mo raw Yan, si Bing Lorenzo para doon sa school supply. Maraming salamat sa lahat nating mga taga-subaybay ng programang Bigwas. Yung iba po na hindi po natin natalakay ay tatalakayin po natin sa araw ng bukas. Maraming salamat sa mga masugid na taga-subaybay ng programang Bigwas. Ako po si Tommy Abile, ang inyong nakakasama sa loob ng 2 oras. Ako po ang inyong sumbungan at sandigan. Ako po ang inyong Bigwas!